may nakausap akong teacher. Alam niyo, sabi ng teacher, isa siyang public school teacher ng Pasay. Pumunta siya dito para magpakita ng suporta. Alam mo, dahil nakita niya sa tagal ng panahon nung siya'y naging teacher ng public school, ang problema ng mga teacher kadalasan ay GSIS. Ang kanilang contribution at sa kanilang payment ng kanilang loan ay hindi nababawasan o hindi nare-remit. Pero nung si Inday Sara ang nagiging secretary ng DepEd, isang sita lang niya sa GSIS, nilinis lahat ang loan ng mga teacher at ngayon wala na silang delinquente. Ganon si Inday Sara mamumuno, isang sita lamang dahil may political will. Mga minahal na kapwa ko Pilipino, magandang gabi! Mga minahal kong kapwa Pilipino! Ngayong gabi tayo ay nandirito dahil pinagdasal natin ang ating adikain na magkaroon na may mapayapa at magandang pamumuno ang ating gobyerno. Napakalungkot, nakakagigil ang pangyayari sa araw na ito ulit. Ang isa sa disbursement officer ni VP Sara, sinugod na naman sa ospital. Ganun sila katindi ang ating tuwadkom. Patuloy tayong magdasal dahil ang kalaban natin ay may Satanas sa Malacanang, may mga demonyo na nasa Kongreso. Ang kalaban natin hindi lamang pisikal na mga tao, kundi ang espiritual. Titingnan nyo, saan ka makikita na matinong pamumuno kung ang kanilang pinaglaban ay ang mga kriminal. Pinaglaban nila ang mga durugista. Mas pinaglaban nila ang sinasabi nilang good governance, pero ang sarili nilang bulsa ayaw nilang pag-usapan. Pag ikaw ay magsalita, sumasagot ka na mas matalino ka pa kaysa kanila, contempt. Stick to the plan. 1 minute, 2 minute suspension, Mr. Chair. Kawawa ang ating bayan. Kanina sa office namin, sinabihan ako ng kasama ko, nagiging ano ka na, nagiging fanatic ka na. Sabi ko, hindi ako fanatiko. Wala akong pakialam sa panahon ng mga nakaraang administrasyon. Pero ngayon, nakita ko ngayon, naramdaman natin ngayon, ang umupo na Satanas na sa Malacanang ay walang pakialam para sa bayan. Kanina nag-issue ng recorded statement itong si Ngingi M. Tungkol sa sinabi ni VP Sara na pag ako ay papatayin, ipapatay ko yung tatlong yan. Alam niyo, kung makita niyo ang sinasabi ni BBM, dapat hindi ganun na kasi natataranta na, ipapaimbestigahan niya. Dapat ang sinasabi niya, ako'y nalulungkot sa na pinagdaanan ngayon ni VP Sara, pero pipilitin ko lahat ng aking mga security o national security officers na protektahan siya para hindi ako madamay. Dapat ganun. Kung hindi, ang gagawin niya, tatawa, sabay talikod. Anong gagawin natin? Meron parang nagano sa akin, sabi sa akin, yung mga supporter daw niya, no, nakita ko dyan sa, no, sa TikTok, yung mga supporter daw ni Duterte, mga malusog. Ito ang malusog na hindi
nakaranas ng korupsyon kasi sarili kong pagsisikap ang aking katawan. Mga tao dito walang bayad. Salamat kapatid na kayo nandirito. Salamat kapatid na kayo'y nandirito. Palakpak naman dyan! Duterte! 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 Ang inyong presensya dito ay isang kasaysayan na kailanman pinaglaban natin sa panahong ito ang para sa ating bayang Pilipinas. Dahil hindi na ito biro ang pangyayari sa ating bansa. Ikaw na nanonood ngayon sa bawat page o sa bawat channel, inikayat ko kayo, habang meron tayo ditong kaganapan, sumama kayo. Kahit 1 oras o 2 oras, magpakita kayo ng suporta, magpakita kayo na mahal nyo ang bansang Pilipinas. Natutuwa ako, may kausap ako isang nanay, galing pa sila ng Laguna. May mga nanay, galing pa ng Cavite at saka Parañaque. Nay, salamat sa inyong pagmamahal sa bayan. May nakausap akong teacher, alam niyo sabi ng teacher, isa siyang public school teacher ng Pasay. Pumunta siya dito para magpakita ng suporta. Alam mo, dahil nakita niya sa tagal ng panahon nung siya'y naging teacher ng public school, ang problema ng mga teacher kadalasan ay GSIS. Ang kanilang contribution at sa kanilang payment ng kanilang loan ay hindi nababawasan o hindi nare-remit. Pero nung si Inday Sara ang nagiging sekretary ng DepEd, isang sita lang niya sa GSIS, nilinis lahat ang loan ng mga teacher at ngayon wala na silang delinkwente. Ganon si Inday Sara, mamumuno, isang sita lamang dahil may political will. Duterte! 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 Ito pa, sabihin ko sa inyo, andito yung mga kapatiran nating mga pulis. Mahal natin yan sila because they're here to serve and protect the Filipino people. Kakampi natin yan sila, hindi natin yan sila kalaban. Meron ako na pag-aaral na isang pulis at yung pulis na isa kong pamangkin. Alam niyo sabi niya, wala siyang magagawa. Binabawasan ang kanilang sahod. Binabawasan ng gobyernong ito ang kanilang sahod. Gusto ng kanilang mga kasama na mag-resign, pero hindi pa sila makaresign. Alam niyo bakit? Ang laki pa ng loan nila. Hindi na magbayad-bayaran ng loan nila. At kadalasan ng kailang mga opisyalis sa kanila, pinipilit sila na mag-loan dahil may karga, may komisyon ang kanilang mga police officers. Ganon kawawa. Kaya wala tayong magagawa dyan sa ating mga kapatirang mga polis. Totoo yan. Totoo yan. Sino ngayon ang mas busog? Ang kanilang mga general. Kaya todo, sip-sip, kay BBM, kay Liza, kay Martin, Tambaloslos, Romualdez! Nanay, salamat sa imong presensya, nanay. Ako ay nanggagaling sa Mindanao. Lahat ng aking pamilya, lahat ng aking mga kapitbahay, wala kang maririnig na ibuboto ang BBM. Yung iba doon sa kabarangay ko, nakatanggap ng 5,000 ayuda, pero tanggap pera but never to BBM again. Never to BBM again. Tama yung sinabi kanina ni Attorney Greco Belica. Bugok yan si Romualdez. Bugok yan si Tambaloslos. Alam niyo bakit? Ha? Dahil nag-ayuda siya 5,000 para lang gusto niya manalo siya. Hanggang ngayon, wala mang lang 10% sa kanyang survey na para siya ay manalo. Binulabog niya ang ating gobyerno. May mga insertion sila doon.
sa ating budget. Alam nyo ba? Almost 3 or 5 trillion ang budget for 2025. Talagang trilyones na, hindi na bilyones. May pera ang ating bansa. May pera ating bansa. Trilyones. Ilan ang ating populasyon ng ating bansa ngayon? Ilan? 200 million? Pero ang botante natin ngayon, parang hindi pa yata 200 million, mami. Hindi pa. Imagine, tayo nakatayo dito, nakaupo. Simple lang tayong mga mamamayan, ordinaryong Pilipino, nagkakaltas ng buwis. Pero ang mga damit nila, nakita niyo si Luis Ro kanina? Kuntudo siya. Para siyang tatalunin pa niya si Imelda Marcos. Tignan mo ang damit niya. Parang akala mo kung saan fashion show. Akala mo lumabas siya galing sa Manila fashion show na okasyon. Huwag na tayo matigas ng ulo. Sabihin nyo, hindi ko man yan kilala. Kaya nga, andyan si Tatay Digong eh. Ini-endorse yan ni Tatay Digong eh. Right? Yes. Patikim natin sa kanila. Ito pa. Do you think, sorry sa mga kapatid nating nandito ng mga Ilocano, no? Pinagyayaman ng mga ibang mga Ilocano ng mga loyalista. Sila ang napapanalo kay VP Sara. Ito sabihin ko sa inyo, do you think lahat ng Ilocano, mas marami pa sila taga Mindanao at saka Visayas? Kaya nila tatalunin yun? Kami lang mismo, hindi kami BBM, pero it's because of Sara, we voted for BBM and we campaigned for BBM. Napudol! Pinilit ko pang ipaglaban si BBM 1 taon. Nakipagbardagulan pa talaga ako ng sino mang kalaban kay BBM hanggang napagod ako ipaglaban ka BBM. Wala kang pakialam. Anong nangyayari sa infrastructure? Anong nangyayari sa Mindanao Railways? Nangana ng mundo. Anong nangyayari ngayon sa korupsyon? Wala ka ng pakialam. Bago lang ang sabi, may survey sila. Lahat daw ng mga mayor suportado nila si Tambaloslos. O kayo ng mga mayors, suportado kayo. O inyo na yan. Mas marami ang ordinaryong Pilipino. Tingnan nyo sa mga channels. Pag lumitaw si Tatay Digong, anong nangyayari? Di ba? Ang tindi. Kayo mga vloggers. Talaga naman trending si Tatay Digong. At ang mga comment, pro Tatay Digong. Duterte! 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 We are shouting the name of the Dutertes because they are the people who have integrity. They are the people who have the heart of public service. They are the people who have dedicated their lives for public service. Ganon sila ang mga Duterte.